ibibida naman ng mga taga-Aurora ang kanilang galing pagdating sa kusina sa pangunguna ng APECO at Aurora Tourism. 4 na bayan na maglalaban-laban para ihain ang pambato nilang mga lutuin. Dilasag is known for seafoods. Ang goal namin, mabusog namin kayo. Kaya tuloy po kayo sa Dilasag, then Agbiag Tea Dilasag. Lutong yamang karagatan, sagana sa tinggalan. Tara na, Maeduk! Yung mga kalahok ngayon sa bawat munisipyo, sila yung mga napili na ipakita yung mga local produce turned into delicacies at matikman natin ang history at yung mga pagkain bawat lokal. Ang dating kampyon na handa nang i-defend ang kanilang trono. Wow! Di pa kulaw! Porsigido kaming gawin yung product eh. Sa tingin ko magiging kakompetensya namin dito sa laban na to, isa Dingalan. Kasi last year, kalaban din namin sila, pero kami ang nanalo. Namonse, Tado Magipo! Bilang mga katutubo po, yung kinasanayan naming pagkain, doon po namin kinuha sa bundok at saka po sa dagat. 3, 2, 1! Tagisan ng galing sa kusina at kanya-kanyang specialty. Anong putahe kaya ang aangat? Nang magsimula ang timer, agad na kumilos ang 4 na team. Ang team Di Pakulaw, inihanda ang kanilang buko. Ang paandar kasi nila ang kape with a twist na Citos Blend at kapares na Pande Di Pak. Ang kape, hahaluan ng gata ng nyog. At ang tinapay ay papalamanan ng buko. Kape at kapares, different kinds of bread with different kinds of experience and flavor. Ang grupo ng Kasigura naman, sinimulan din agad ang paggawa ng sisig na buteng. Ang buteng raw ay klase ng seashell at tradisyonal na sangkap sa kanilang bayan. Ito po ay buteng ma'am. Mahirap po itong kunin dahil doon pa sa kabila ng bundok na yan po nakukuha. Pwede itong pakuluan lamang pero para sa kompetisyon, bibigyan nila ito ng bagong timpla. Ang Team Dilasag Black Seafood Risotto naman ang ibinida. Gumamit po kami ng black rice kasi nagko-cultured po yung genang na black rice. Ang hipon ginawa nilang mas espesyal with black rice. Ang goal nila, bigyan ng panibagong sarap ang simpleng ricado. Tulad ng Dilasag, sagana rin sa yamang dagat ang Dingalan. Kaya ang bida sa kanilang menu, octopus salad at fish lumpia. Kung saan ang mga nagsasarapang seafood, binigyan ng mas pina-healthy twist at nilahukan ng mga gulay. Ang mga recipe ito kasi, kaya naisipan namin, kasi natural talaga na available doon sa aming lugar. Tapos ang octopus po ay natural na nahuhuli doon sa area po namin. Sa bawat pagtikim ng mga hurado, tila may kaba ang bawat nagluto. 4 na bayan, isang kampyon. Maiuwi kaya ng defending champion na bayan ng Di Pakulaw ang tropeo? O may bago ng uupo sa trono? Ang criteria for judging, 35% lasa, 30% original na recipe at kasanayan sa pagluluto, 20% presentasyon ng pagkain at eksplanasyon sa mga hurado, 10% paggamit ng lokal na rekado at 5% malinis at ligtas na paghahanda ng pagkain. Ang unang gantimpala, Bayan ng Dilasag. Umakot ng punto sa hurado ang lasa, recipe at presentasyon ang Team Dilasag. Kaya naman congratulations sa inyo, Bayan ng Dilasag. Bukod sa titulo at cash prize na 15,000 pesos, isang karangalan daw na maibida ang lutuin sa kanilang bayan. Masaya po, masaya. Sobrang, hindi namin ina-expect actually. Ang sabi ko nga sa kanila, 3rd place is okay na sa atin.
manalo man o matalo, taas na pa rin ang mga kalahok. Dahil ngayon pinagdiriwang ang Filipino Food Month, naipamalas nila ang kanilang galing sa kusina na Certified Tatak Aurora.